Magsabi na kayo ng totoo, ayon po kay Secretary Francisco Chu Laurel. Ito po ay kanyang ipinararating dito po sa mga sinampahan niya ng kasong cyber libel. Ito po ay sina Attorney Levito Baligod, ang 18 ex-Marines, pero ngayon gusto na po nilang tawagin sila bilang ex-soldiers matapos pong matuklasan ng NBI na hindi naman pala lahat ex-Marines, kung hindi 3 lamang sa kanila ang retired Marines. At saka si Saldico, no? Yan po yung mga personalidad na kanina sinampahan po ng kasong cyber libel nito pong si Secretary Laurel. Mukhang napuno na po si Secretary Laurel sapagkat ayon po sa kanya, puro daw po kasinungalingan ang mga sinasabi ng mga tao po na ito at paninirang puri sa kanyang reputasyon. Ano? Kaya sa araw po na ito, ito na po yung laman ng balita na atin pong tatalakayin. Pero before that mga tol, gusto ko lamang din po kayong bigyan ng additional information. Perhaps baka hindi nyo pa po o hindi pa po kayo pamilyar na ito pong mga pinag-uusapan po nating mga personalidad ay nasampahan na po ito ng kaso una ni National Security Advisor Eduardo Año, no? Kanya po silang sinampahan ng kasong cyber libel at sa paglabag sa Article 154 ng ating Revised Penal Code or yung unlawful publications or utterances, para mas maliwanag, pagpapakalat po ng fake news. At sumunod po sa pagkakaso, the following day ay ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, no? Para din po sa mga individual na yan. At makalipas po ang ilang araw, sumunod naman po sa pagsasampa ng kaso sina Congresswoman Leila de Lima at Father Flaviano Villanueva. At ngayon pong araw na ito na nga si Secretary Francisco Laurel Chu na nagsampa rin po ng kasong cyber libel. Alam nyo, hindi naman sana magaganap itong mga kasukasuhan na ito kung dumaan sana sa tamang proseso. Ito pong si Attorney Levito Baligod at ang 18 ex-Marines, even itong si Saldico. Wala namang problema sa pag-criticize sa mga taong gobyerno o sa mismong gobyerno. Pero merong limitasyon ang ating mga karapatan sa malayang pamamahayag. Ang masakit kasi na katotohanan dito, hindi po nila isinasaalang-alang na meron ding karapatan ang mga taong kanilang inaakusahan, pero ang ginawa nila, publicly, ipinakalat po nila ang mga impormasyon na sinasabi po nilang totoo, pero sa mga taong inaakusahan nila ay puro kasinungalingan daw. No, ginawa po nila ito noong February 24, February 24, 2026, diyan po sa Club Pilipino, one day before EDSA anniversary. At saka during na tinatalakay na po yung confirmation of charges ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi po tuloy maiwasan ng publiko na isipin na ito po ay hindi paghahangad ng katotohanan o pananagutan sa mga taong gobyerno kung hindi politikal na kaparaanan. No? At mukhang hindi tayo nagkamali dahil napakarami pong inconsistencies sa mga pinagsasasabi po ng mga tao po na ito. Sabihin na natin na totoo ang iba, pero marami pong mga kasinungalingan. Tayo na rin po ang nakapagpatunay dyan sa pamamagitan ng pagtutok sa issue na ito sapagkat sila mismo ang nagbabackpedal sa kanilang mga statement. Atras abante sila sa kanilang mga pahayag, in particular, yung kanilang akusasyon kay Congresswoman Leila de Lima na una, inakusahan po nila ito na tumatanggap ng mali-maletang pera, pero nung nag-react po ang publiko at ipinagtanggol si Leila de Lima, partikular ng mga kakamping at mga dilaw, kumambyo po sila at sinabi po nila na sa pamamagitan daw po ng paper bag, nakatanggap ng pera ito pong si Leila de Lima. Siyempre, matindi pa rin ang pagtatanggol ng mga supporter ni Leila de Lima at tayo naman kahit hindi natin sinusuportahan politically, si Leila de Lima, alam naman natin na yung akusasyon napakalayo po sa katotohanan sapagkat paano tatanggap ng maletang pera si Leila de Lima kung
nung mga panahong binabanggit po nila ay nakakulong pa po ito and hindi pa po ito kongresista. Ngayon, para po makabawi itong mga naninirang puri kay Leila de Lima at sabihin na sila'y nagsasabi ng totoo, kumambyo na naman po sila at pinaliit po nila, ginawa po nilang envelope na lamang nakalagay yung pera ng na ibinigay po nila dito po kay Leila de Lima. Yan yung ilan sa mga napakaraming inconsistencies, no? Kaya nga sabi po ng mga mismong nagbibigay ng mga legal na opinion o nag-exercise ng legal profession, meron Latin word or maxim na tinatawag na falsus in uno and falsus in omnibus. Ang kasinungalingan sa isa ay kasinungalingan sa lahat o ang hindi makatotohanan sa isa ay hindi nakatotohanan sa lahat. Yun tuloy mismo yung nagagamit sa kanila ngayon kung bakit pinagdududahan ito pong 18 ex-Marines. Pati po yung kanilang hindi po full cooperation sa ating National Bureau of Investigations. Ayaw po nilang magbigay ng kanilang mga individual statement nung unang pagkakataon na sila po'y pumunta diyan po sa NBI, kung hindi ako nagkakamali sa petsa, March 12. And nire-schedule po ito noong March 17. Noong March 17, meron naman pong mga nagbigay na ng kanilang affidavit individually, pero mukhang tinututulan pa rin itong si Atty. Levito Baligod. I do not know kung bakit. Dahil kung ikaw naman ay nagsasabi ng katotohanan, kahit ikaw lang ay mag-isa at hindi mo na nga, kung tutuusin, kailangan ng abogado. Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, di ba? Dahil kahit paikot-ikutin ka ng ilang libong beses man, yung katotohanan pa rin ang mananaig. Pero bago natin puntahan ang update diyan sa mga ngayon gusto nilang tawaging 18 ex-soldiers na lang, puntahan muna natin ang balita kaugnay po ng pagsasampa ng kaso nito pong si Secretary Laurel sa mga personalidad na atin pong nabanggit. May ano ba yung mga naging pahayag ni na Atty. Baligod at sa Aldico laban sa kalihim? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kaugnay ito ng umano'y pagdadawi kay Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa male-maletang pera na sinasabing kinukuha linggo-linggo sa kanyang bahay. Nakabatay naman ang kaso laban kay dating Congressman Saldico sa mga nauna nitong pahayag sa social media na umano'y may kaugnayan sa Department of Agriculture at sa kalihim. Kaninang umaga, nagtungo sa tanggapan ng Makati City Prosecutor Office sa Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. upang magsampa ng magkahiwalay na kasong cyber libel laban kina Atty. Levito Baligod at sa 18 Marine na kasama nito at kay dating Congressman Saldico, kaugnay ng mga umano'y aligasyong ibinunyag ng dalawang panig sa publiko. Oy, nawala yung balita. Bakit puro music ang napapakinggan natin? Doon sa final affidavit nila, sinasabi nila kumukuha sila ng pera linggo-linggo sa bahay ko. No? Sa Forbes Park. Una-una, 2018 pa ako hindi nakatira doon. Ayun. No, I live in another place in Makati, not in that village at all. So, yun lang, palpak na eh. Then, I don't know any of those 18. Pero alam niyo mga tol, sa isang banda, ang pagsasampa ng mga kaso na ito ng cyber libel sa mga 18, sabi ni Mark Ian, tol, shoutout sa'yo, na sinungaling, ay magandang oportunidad na rin po yan para sa kanilang patunayan yung kanilang mga akusasyon. After all, ang katotohanan ay isa po sa depensa sa kasong libel. Diba? Pero mukhang mabigat po ito para sa kanila sapagkat kung hindi sila nagsasabi ng totoo, may kalalagyan po sila rito. Paliwanag lang po natin ng bahagya, ano po ba yung mga dapat nating malaman sa kasong cyber libel. Ang kaso po na ito kasi ay nag-ugat actually doon sa tinatawag na traditional libel sa Revised Penal Code na sa madaling pangunawa ay paninirang puri na nakasira syempre sa kanilang reputasyon. Ngayon, paghahangad na ma-repair yung damages na kinreate ng kanilang paninirang puri. Kaya initially, maalala ko na naman si Itok-Itok pagka nababanggit ko yung initially
Ang penalty po diyan ay usually fine lamang, no? Daños perwisyo. Kaso lang, syempre, with the advent of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, naging mabigat po ang kaparusahan ng libel, considering na sa panahon po natin ngayon ay meron na tayong information and communication technology at sa cyberspace nangyayari ang paninirang puri, kaya mas mabigat po ang naging kaparusahan, 1 degree higher. Definitely may pagkakakulong na po ito nang hindi po bababa sa 2 taon at hindi po lalagpas ng 8 taon. Ang problema dito, ang dami pong mga nagsampa po sa kanila. Paano kung lahat po yan umakyat sa korte? Kina Libito Baligod, wala sigurong problema dahil abogado sila, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ito pong 18 sinungaling, paano po yan? Kinakailangan po nilang mag-hire ng abogado para po ipagtanggol sila. Kung hindi naman po sila mag-hire, pau po ang magtatanggol sa kanila. Baka ang mangyari, imbis na maipagtanggol sila, magpaamin na lamang. Hindi naman sa mababa ang tingin ko sa pau, pero alam naman natin na kapag talagang hindi katanggol-tanggol yung kanilang nagawa ang paglabag sa batas, kakausapin na lang ang mga yun na umamin na lamang. Hindi kulong po sila. Ilan po yung nagsampa ng kaso? 4 so far. Kung hindi ako mali sa pagkakabilang, si NSA Antonio Trillanes. I'm sorry, 5. Kasi sa isang occasion, 2 yung nagsampa ng kaso eh. Si Congresswoman Leila de Lima at saka si Father Flaviano Villanueva. Pero syempre, iisang kaso lang naman yung hindi, individual pala, no? Kaya 4 talaga. Tapos, pinakahuli, ito pong si Secretary Laurel Chu. Di kung mahatulan sila ng pare-parehas dyan, ang bigat po nun. Ilang taon na pagkakakulong po yon na pwede po nilang ilagak sa loob nga ng kulungan. But anyway, yan po ay naman ay desisyon ng eventually, una ngayon ng prosecutor kung kakakitaan po yan ng sapat na basihan para po iakyat ito sa korte. Kapag umakyat sa korte, nasa korte na po yan kung paano titimbangin ang timbangan ng katarungan, kung ito po ba ipapabor para sa mga nagrereklamo o papabor para sa mga inaakusahan na maaaring magresulta sa kanilang acquittal or dismissal ng kaso. Meron pong naging interview kanina si Secretary Chu kung saan talagang tahasan niyang sinabi na magsabi na kayo ng totoo. Hindi yung naninira kayo ng puri. Nakikiusap siya sa mga ito na magsabi ng totoo at hindi niya na raw talaga matanggap. Kaya sa araw po na ito, busy lang daw siya sa mga nakalipas na panahon at siya nga po yung nagsampa na ng kaukulang kaso dito po sa mga personalidad na ating pong binanggit. Panoorin po natin itong naging interview kaya Secretary Laurel Chu matapos po siyang magsampa ng kasong cyber libel kanina. Saan nga ba? No? Hindi ko nasagap yung particular na lugar, pero baka along the way makita natin kung saan. Pero usually, kung saan po nakatira ang nagrereklamo, doon po nagsasampa po ng kaso. Halimbawa, kung sa Pasig City nakatira si Secretary Laurel Chu, sa Pasig City Prosecutor's Office. I do not know kung saan po siya nakatira, sapagkat sinabi niya kanina matagal na daw po siyang wala sa Forbes Park since 2018. Wala na daw po siya doon. Pakinggan po natin, reaksyonan natin kung meron. Ito pong naging interview niya o interview sa kanya ng media kanina. Sure, anong sadya po ninyo sa mga Well, nag-file ako ng kaso, no, ng cyber libel. So, sa dalawang isang grupo, tapos yung isa naman kay Saldico. Yung isa is, yung una would be kay Baligod ba yun? Tsaka yung kanyang 18 na puppets, so, dahil mga puro kasanumalingan yung kanilang mga pinagsasabi sa kanilang affidavit at really walang katotohanan. It's purely fiction. Puro kasinungalingan, purely fiction, Pero ako sa parte ko, mga tol, sa totoo lang, naniniwala ako mayroong parting katotohanan sa mga sinasabi ng 18 sinungaling or ex-Marines, now ex-soldiers na ito. Kasi hindi naman talaga maitatanggi na sila po yung nagtrabaho kay Saldico at
marami na rin pong mga sitwasyon or sirkumstansya na pagka pinagtagni-tagni natin, totoo talagang may mga deliveries ng pera. Pero wag nilang sabihin na nagsimula ito taong 2022 sa panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa kanilang bibig din mismo nang galing eh. Ilan po sa mga nagpapahayag po na ito sa 18, sinambit nila na sila po ay nagsimula na magdala ng mga pera nung panahon na naging kongresista na ito pong si Saldico. Eh kailan ba nagsimulang maging kongresista si Saldico? At ayon na rin mismo sa ating Ombudsman Boyeng Remulla, panahon pa lamang ng dating speaker na si Lord Alan Velasco, nangyayari na po ito. Ayon po doon sa isang attached or several photos na naka-attach sa kanilang joint affidavit, no? At siguro hindi naman magsasalita ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla kung wala po siyang pinaguhugutan na intelligence. Meron sigurado na impormasyon na verified kung bakit niya po yun sinabi sa harapan ng publiko. At babalikan ko yung sinabi ko kanina, kailan ba naging kongresista ito pong si Saldico? Sa ating pagkakatanda, taong 2019, naging kongresista na itong si Saldico. In fact, noong pumutok nga po yung issue ng confidential funds nitong si Pulong Duterte na 51 billion pesos sa isang interview, siya mismo ang nagkumpirma na totoo yung 51 billion pesos na confidential funds from 2020, 2022 to 2022. Meron siyang personal na kaalaman doon po sa budget na inallocate sa First District ng City of Davao. At yan ay kalat naman sa balita. Ano pong taon ng mga yon? 2020, 2021, 2022, panahon ng Duterte administrations at kaunting panahon bilang speaker ni dating speaker, ngayon Senador Alan Peter Cayetano, at the rest of the term ng Duterte admin ay sa speakership na nitong si Lord Alan Velasco. Kaya uulitin ko, kung may mga katotohanan sa sinasabi ng 18 sinungaling po na ito, maaaring half-truth or baka wala pa sa kalahati ang katotohanan and the rest ay puro kasinungalingan na. Of course, yung kay Saldico naman, I did a press statement on that few months ago. Ngayon lang, nagkaroon ng oras para file so sinabay-sabay ko na para kasi talagang sobra na yung paninira ng mga yan. Sobra na yung paninira nila. Sobra na yung paninira nila. Hindi ko nga alam kung magkakasama ang mga yan, ayon po kay Secretary Laurel Chu, no? Hindi pa kasi pwedeng iakyat yung mga aso. Sabi ko kay Mrs. naka-live pa ako. Nagtatanong siya kung pwede nang iakyat yung mga aso. Balik tayo dito sa sinabi ni Secretary Laurel Chu na sobra na yung kasinungalingan, hindi ko alam kung magkakasama yan. Tayo na po ang mag-speculate. Ako po ay naniniwala na meron pong kolusyon dito po sa ginagawa ng mga individual po na ito, no? Yung kanilang pagsasama-sama ay hindi po aksidente lamang o yung lagi po nilang ipinagmamalaki na ito daw po ay para sa bayan. Hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala ako at ito yung opinion ko lamang sa naging post nito pong si Pebbles Talakera noong mga nakalipas na linggo, kung saan meron po siyang isang shared screenshot ng nag-message na sinasabi di umano na milyones daw po ang mga naibayad. I do not know kung totoo po iyan, pero yun po ay nakabase sa post ni Pebbles Talakera dito po sa 18 ex-marines po na ito. At in fact, ayon po sa alegasyon, pinondohan daw po ito ng kilala nyo na, no? Hindi ko na po babanggitin dito po sa ating programa, pero marahil may idea na kayo. Na para lang makasigurado tayo na hindi tayo matulad dito sa mga nag-aakusa na ito at ngayon sila na po yung sinampahan ng kasong cyber libel. No, may idea kayo kung sino po yung tinutukoy ko na nagpondo di umano as alleged by Pebbles Talakera. Kaya marahil hindi lamang hindi ko alam kung hindi sa espekulasyon po natin, kung hindi alam nitong nag-iingat lang siguro si Secretary Laurel Chu
sa kanyang mga sinasabi. Pero sa ating spekulasyon, meron pong sabuatan dito. Unang-una, yung mga nasa likod po nito ay pare-parehas po na Duterte supporter. Kaya to be safe, ang nasa likod ng paglabas nito pong 18 ex-Marines po na ito, as claimed by former Senator Antonio Trillanes and Congresswoman Leila de Lima, ay ang Duterte camp. No, kahit kasi sabihin natin yan, hindi tayo pwedeng kasuhan ng cyber libel. No? Kahit direkta nating sabihin na ang nasa likod ng 18 ex-Marines po na ito ay Duterte camp, wala po tayong magiging problema dyan. Pero syempre, itatanggi po nila yan. Kaso lang yung circumstansya, kapag ka pinagsama-sama mo, nandoon. Ngayon, maingay, kanina, ito pong si Mike Defensor, pinalalabas niya, parang ang linis-linis, biruin mo, sasabihin niya sa harapan ng publiko, ngayon lang daw siya nakakita ng pinakamalaking korupsyon at ang nasa likod Pangulo ng Pilipinas. Kakaiba. Parang sinasabi niya na walang korupsyon sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ano ba itong si Mike Defensor? DDS po ito. Tinatanggi lang nilang hindi sila DDS. Pero Duterte supporter po talaga sila. At hindi maikakaila na base sa isinasagawang investigasyon at una ng kumalat na impormasyon, ang sasakyan ng kanyang asawa o nakapangalan sa kanyang asawa ang isa sa mga ginamit ng 18 ex-Marines po na ito nang sila po'y nag-press conference noong February 24 sa Club Pilipino. At dahil po sa impormasyon na yan, nalihitimo, hindi na po nagawa pang tumanggi nitong si Defensor noong mga unang pagkakataon at inamin niya na siya po'y logistically sumusuporta dito po sa 18 ex-Marines. Pero kinalaunan, kumalat na rin po ang impormasyon na ang mga meetings na isinagawa ay nangyari po mismo sa kanilang lugar. Patuloy na itinatanggi ni Mike Defensor na meron siyang kaalaman partikular sa joint affidavit ng 18 ex-Marines po na ito. Pero again, yung mga sirkumstansya nagpapasinungaling doon sa mga pagtanggi niya. Lalong-lalo na yung pagiging DDS niya. Isa pang sa kinakaharap, maisingit ko lamang na problema ngayon o kakaharapin na problema ngayon itong si Mike Defensor ay ang mistulang paglaglag sa kanya nito pong si Senador Rodante Marcoleta. Kasi instead na si Rodante Marcoleta ang kakasuhan ng COMELEC, yung tatlong donors niya. Isa po rito itong si Michael Tan Defensor na mas kilala po natin bilang Mike Defensor. Nung una, akala ko kapangalan lang. Pero nung tinanong ko kay ChatGPT, ano bang tunay na pangalan itong si Mike Defensor, ay Michael Tan Defensor pala. Ngayon, balik po tayo dito po sa interview kay Secretary Chu. Kailangan na lumaban kasi sobra na sila. Sir, ano ba ang totoo? Bukod nung unang nalaman nila binanggit ng pangalan niyo doon sa mali-mali ng pera na inaalit po yun. Well, sinasabi nga doon sa final affidavit nila, sinasabi na kumukuha sila ng pera linggo-linggo sa bahay ko, sa Forbes Park. Unang-una, 2018 pa ako hindi nakatira doon. I live in another place in Makati, not in that village at all. So, Di ibig sabihin sa Makati City Prosecutor's Office siguro ito nangyari kanina, Kasi kung doon siya nakatira sa lungsod na yon, ang isa sa mga procedural requirements sa pagsasampa ng kaso ay kung saan ka nakatira. Kaya nga sa maraming pagkakataon, katulad po ng mga naaalala natin na pagsasampa ng kaso kay Maharlika, sinampahan siya ng kasong cyber libel ni Anthony Taberna, considering na si Anthony Taberna ay nakatira sa Pampanga, ay sa Pampanga Regional Trial Court siya nagsampa. Tapos sa parte naman ng mga DDS, dahil pinalalabas nila na sinungaling at naninirang puri si Ramil Madriaga, ay may nagsampa po ng kaso, I forgot the name
kay Ramil Madriaga at kay Attorney Raymond Palad sa City of Davao naman. Hindi, ang nagsampa yata ng kaso. I-correct niyo ako mga tol kung mali ang pagkakaalala ko ay si Colonel La Chica. No, sinampahan nila ng kaso ng cyber libel si Attorney Raymond Palad, ang abogado po, at saka ito pong si Ramil Madriaga, no? Palpak na eh. And I don't know any of those 18. Sa hindi naman daw ako yung binibigyan ng maleta. Ako yung bibigyan ng pera. But first of all, well, clearly, hindi man ako nakatira doon. At hindi ko naman sila kilala, yung 18 na yun. So, parang, it's impossible. Kahit tignan nila yung logs and gate ng village na yan, hindi ako pumapahalos, hindi ako masyado pupunta na sa lugar na yan. Diba? So, yun. And clearly, doon sa panawagan ko doon sa 18, sabihin niyo na yung totoo. Yan. Diba? Para hindi kayo gamitin ng mga kung sino mo na sa likod niyan. Diba? At katotohanan lang, yun lang hinihingi ko. Yun lang. Okay? Katotohanan ang hinihingi ni Secretary Chu Laurel. Pero syempre, in response, may post po itong si Levito Baligod sa kanyang Facebook page 3 hours ago. At merong attachment ng isang dokumento kung saan parang nagsasaad po dito na merong notice of suspension and notice of disallowance. Basahin ko po yung kanyang post for the sake of fairness sa parte naman itong si Levito Baligod. Sabi niya, sasagutin ko ang cyber libel complaint ni DA Secretary Laurel Chu. Sasagutin din sana niya bakit may 8 billion pesos na COA disallowance sa kanyang departamento. Pera ng bayan yan. COA report, Department of Agriculture, enforcement of settlement of accounts, notice of suspension and notices of disallowance issued for transactions audited during the year amounted to 1.319 billion due to non-compliance with various laws, rules, and regulations. Moreover, only the amount of 1.376 billion pesos was settled with corresponding notices of settlement of suspensions, disallowances, and charges is issued during the year, leaving unsettled suspension, disallowances, and charges amounting to 8.001 billion as of the end of the year. Again, this is a classical example ng red herring, mga tol. Ang issue ay ang alegasyon po nila kay Secretary Chu na ito'y tumatanggap ng pera mula po sa pondo ng bayan. Kickback. Tapos ngayon, pinalalabas niya dito sa kanyang post na may notice of disallowance ang COA sa Department of Agriculture. Ang parang nangyayari, ina-assume kagad nila na since merong disallowance notice ang COA, ay napunta na ito sa bulsa nito pong si Secretary Chu Laurel. Kung ganito ang argumento ng tao na ito, bakit hindi nila i-apply ito kay Sara Duterte? Diba? Napakasimple lang nun. Ano ba ang meron sa confidential funds ni Sara Duterte? Mali po yung paniniwala ng mga DDS na cleared si Sara Duterte ng COA. In fact, inamin na mismo ng kampo nila sa impeachment reply nila, yung naging ad coetelam reply nila, na naka-appeal pa yung desisyon ng Commission on Appointment sa notice of disallowance ng Office of the Vice President. Kaya para tuloy nangyayari, kapag ginawa ng kalaban nila sa politika, may pananagutan, may pagnanakaw na. Kapag ginawa ng kakampi nila sa politika o pinagtatanggol nila like Sara Duterte, malinis at walang pananagutan. Maling-mali po itong post na ito, parang hindi abogado, itong si Attorney Levito Baligod. Bakit siya magpapaliwanag sa publiko? Magpaliwanag si Secretary Chu kung talagang merong dapat ipaliwanag sa Commission on Audit, hindi sa publiko. Ngayon, punta tayo kay Sara Duterte. Hindi naman natin hinahangad na magpaliwanag si Sara Duterte sa publiko Ako hindi ko yan pinapanawagan sa ating programa. Ang panawagan ko, magpaliwanag si Sara Duterte sa mga alegasyon laban sa kanya sa proper forum na. Dahil nandun na yun
Ngayon, nandito po sa Committee on Justice, pero pilit po nilang iniiwasan at dinadaan sa teknikalidad. Oh, medyo lumalayo na tayo, pero ito kasi yung naging tugon ni Levito Baligod Instead na i-address point blank yung accusation ni Secretary Laurel Chu na sila'y naninirang puri, ipopost niya yung ganito as a general sa bilang general perceptions marahil ng publiko na pag hinalaan mo na ang tao na ito kasi bilang secretary ng Department of Agriculture merong notice of disallowance ang Commission on Audit sa kanila. O ngayon, punta na tayo sa update sa 18 ex-Marines. Sa interview ni Ted Filon kay Attorney Melvin Matibag, ang ating National Bureau of Investigation Director, napag-alaman po natin dito na nagbigay na po ang ilan sa mga ex-Marines po ng kanilang individual affidavit. Pero ang catch mga tol, itong si Levito Baligod nagtututol at gusto niyang mangyari na suriin muna lahat bago pirmahan. Tapos gusto kagad nilang humingi ng kopya ng affidavit na kasalukuyan pong iniimbestigahan. Meron pong proseso na pinagdadaanan, no? Sa mga ganito kasing bagay mga tol, kadalasan nabibigyan ng copy ang affidavit kapag ka naisampa na po yung reklamo at least sa prosecutor's office. Ganun lang po yun. Pero during the conduct of investigation, hindi ka pa pwedeng basta-basta mag-release ng affidavit dahil makakagulo po ito sa investigasyon. No? Pakinggan po natin ito pong si Attorney Melvin Matibag sa interview sa kanya rito ni Ted Filon. Ano ho ba ang nangyari po kahapon sa pagpunta doon ng mga nagpapakilalang mga Marines at umano ay taga-deliver ng maleta ni Zaldico? Well, nagpapasalamat po ako dahil finally pumayag sila na magkaroon ng pagtatanong ng individual na pagtatanong at nagkaroon po ng statement na sila. Kinuhaan po ng statement ng ating pong mga ahente ng investigador at natapos naman po, nakuhaan lahat yung 18 po at dumating. Pero nung pipirmahan na po yung kanilang salaysay, ay 6 lang po yung nakapirma. Yung 12 po, biglang si Attorney Baligod ay re-reviewin daw niya po yung mga salaysay, humihingi ng kopya at ay mga kailangan daw pong ayusin. Siyempre po, hindi po pumayag yung ating mga ahente dahil yun na po yung personal recollection ng 18 Kailangan na lang pong pirmahan, i-reduce lang po into a document, into a writing. Na meron naman po na nandito na po sa NBI yung mga dokumento po na yan. Opo. So yung 6 po pinirmahan, yung pong 12 ay hindi pa daw po pinapipirmahan kasi under review ni... Sandali lang mga tol, maisingit lang natin to. Nakita ko lang yung tanong ni Dreammaker. Paano kung di dadalo sa pagdinig si Inday sa 25? Ayon po sa pagpapaliwanag ng chairwoman ng Committee on Justice na si Congresswoman Jinky Luistro, karapatan niya po yan. Ano? At kung hindi po dumalo, ito pong si Sara Duterte, wine-waive niya lang yung karapatan niya na maging present sa anumang proceeding ng impeachment laban sa kanya. Pero hindi po ito makakaapekto sa isinasagawang hearing na nasa ika-4 na yugto na ng Committee on Justice. Ganun lang po yon mga tol. Kasi part po ng due process ang maging personally present ka during the conduct of all the proceedings diyan po sa impeachment case laban sa kanya. Pero kung hindi naman po siya pupunta, hindi po iyon makakaapekto sa anumang proseso na ngayon pinagdadaanan sa Committee on Justice. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Attorney Baligod, ano ang disposisyon sa pagkakataong yun ng NBI? Tama po yun. Yung 6 po kasi gusto pa nga niyang bawiin at pupunitin yung 6 na. Napirmahan po, every page po pinirmahan. Yung hihingi po sila ng kopya, hindi naman po namin sila pwede bigyan ng kopya. Bakit po? Dahil may department order po, number 48, noong 2017 po, na inilabas po ang Department of Justice na hindi dapat ibigay ang mga CP ng ganyan pong investigasyon hanggat hindi po ito nadadala sa korte at full blow na kaso na. Pangalawa po, there is a case decided by the Supreme Court, yung pong Chavez versus Public Estate Authority,
na sinasabi po, hindi po yung absolute yung right to information. Pagka po subject to investigation, hindi po pwedeng i-release po ang mga dokumento po yan. Pero hindi ba karapatan nung ito ho ba in a form of affidavit na kumbaga, attorney? Question and answer po ito. Mhm. Tapos, yun naman po, yung buong proceedings, recorded naman po yan, na-capture naman po sa video recording. Kaya at saka nga po yung ani, kaya sila pumirma, binigay sa kanila yung kopya bago nila pirmahan, binasa po. Kasi nangyari po niyan, separate na hindi kayo umiiis yata niyo balikod, umilipat-lipat. Kusang loob naman po binigay yung mga statement po. Okay, so Kusang loob po. Panintigyan naman po, pag tinanong niyo naman po yung mga allegedly 18 po na Marines na yan, sinasabi maayos naman at professional ang treatment sa kanila. okay. Ganoon naman po ang nangyari talaga. Apo. Pero sir, again, just to just to enforce itong binabanggit nyo ng mga panuntunan po sa Supreme Court decision, hindi ba common sense na kung ako ay nagkaroon ng sinumpaang salaysay, no, dito sa NBI, sa harap ng NBI agent, di ba pwede ako makakuha ng copy man lang para at least may file copy ako? Hindi ko talaga pwede yun? Meron po kasi kami Liborado Circular, katunayan Parang ang liwa-liwanag na pero naguguluhan pa rin si Ted Filon eh. Eto kasi ganito yan mga tol eh. Pagka walang batas na umiiral, pwede nating pairalin ng common sense. Pero kung meron pong batas na umiiral, hindi po pwedeng mangibabaw ang common sense. Di ba? Sinabi na ni Attorney Melvin Matibag na merong department circular ang DOJ. At actually, sa mga nakakaalam ng proseso, kung common sense ang pagaganahin natin, katulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga maibibigay sa iyo ang affidavit unless tapos na ang investigation. Kasi guguluhin yan eh. Ako nung pulis pa ako, bago makapag-release ng affidavit sa anumang party involved, sa mga testigo, even sa mga pulis na nagbigay ng kanilang salaysay, na isampa muna sa prosecutor yung kaso. Bago mo yan, kaya nga ang sistema nito mga tol, 13 folders kami nun eh. Oh. Bakit 13 folders? Or at least several folders? Kasi file copy sa opisina, ilang copy sa prosecutor's office, copy sa mga arresting officer, copy sa mga testigo. Oh, yon yung mga ibibigay mo doon, hindi yung agad-agaran porket nagbigay ng affidavit itong 18 ex-Marines kailangan ng mabigyan din kagad sila ng copy. Yun yung gustong ipaliwanag dito. Pero siguro para rin na rin sa pair kay sino ba tong reporter na to? Nakalimutan ko bigla pangalan, si Ted Filon. Ini-insist niya na mabigyan ng copy. Siguro sa parte naman ng mga sumusuporta dito po sa mga 18 ex-Marines na ito. Tuloy po natin ang pakikinig at i-address natin yung mga concern ninyo sa comment section. Katulad po nung may nagsasabi na walang kwenta ang impeachment. Di po totoo yun. Anyway, tapos na tayo rito. I-address na natin yun. Ano? Sabi ni nasa na yung comment na yon? Nalagpasan ko na ba? Sabi ni Debunk, di naman magpapakita si Sara kasi sasabog lang siya doon. Ay hindi ito yun. Nasa na yung comment niya? Nawala yung comment, di ko makita bigla. Basta ang sinabi niya sa huli, nakita ko lang kanina, ito, si Blank and Blue. Kung walang epekto kahit hindi dumalo si Sarang Baliw, wala rin palang kwenta ang impeachment na yan. Tamang kaalaman po ang kailangan natin no? Para hindi po nating isipin walang kwentang impeachment dahil lang hindi dumalo si Sara Duterte. Inuulit ko po ang presence ni Sara Duterte ay parte lamang ng due process. Para po hindi masabi na hindi po siya binigyan ng pagkakataon to be personally present during the conduct of all proceedings related to her impeachment complaint. Pero hindi po natin pwedeng sabihin walang kwenta. Dahil yung presensya nitong si Sara Duterte ay hindi naman po indispensable.
Ibig sabihin, kahit wala po siya doon, tutuloy ang proseso at kung ano yung mga alegasyon sa kanya, ihir po ito ng Committee on Justice. In fact, pabor pa nga sa atin na wala si Sara doon eh. Bakit? Kasi pag nandoon si Sara, mas tatagal ang proseso. Hindi niyo po ba naiisip yon? Na ang appearance ni Sara Duterte ay maaaring magpatagal pa sa proseso, bibigyan siya ng pagkakataon magsalita. Alam na natin kung ano ang sasabihin noon. Itatanggi niya lang yung mga kung anong gusto niyang sabihin. O dahil nga, wine-wave niya yung presence niya, kung sakaling hindi siya dumalo, mawawala na po yung time na iaalat pa sa kanya. At magpapatuloy lamang yung mga allegations at pagsagot sa alegasyon sa kanya. In fact, dito nga, parang ang nakikita na po natin dito at ito naman ay obserbasyon na rin ng maraming mga nagbibigay ng legal opinion dito, particular si Attorney Ligutan. Sa isang interview po kanina na napakinggan ko sa kanya, sinabi niya po doon na alam ng depensa na merong mali o pagkukulang sa kanilang sagot. Pero bilang litigant daw, bilang isang litigation lawyer, talagang parte daw po ito ng estratehiya na kung talagang alam mo na mauuwi na ito sa pagkakaso, hindi ka nasasagot. At yung pagsagot mo, i-reserve mo na lamang sa actual trial. At yun po ay sa impeachment court. Kaya siguro ganito na ginawa ng kampo ni Sara Duterte na kahit alam nila kung ano ang ibig sabihin ng ultimate fact, pinalalabas nila na walang ultimate fact. No? Kahit alam nila na ang pagdetermina ng mga ebidensya ay mangyayari o pag-appreciate ng mga ebidensya, evaluate, mangyayari sa trial proper, pinalalabas nila na dapat dito, pero hindi ginawa. Kasi sa huli, siguro ang iniisip ng depensa, kahit sumagot kami dyan, wala na rin mangyayari dahil sapat na ang bilang ng mga kongresista at ito ay aakyat na sa Senado. Kaya doon na lang nila i-reserve ang kanilang depensa sa impeachment trial. O, kaya uulitin ko lamang, hindi po walang kwenta ang impeachment kahit wala si Sara Duterte. Mas makakatulong pa nga ito sa mabilis na proseso dahil yung panahon na ilalagak niya ng kung ano-anong sasabihin niya, mababawas na sa prosesong pinagdadaanan ngayon. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Di ba siya pwedeng i-cite in contempt? Di magpakita sa hearing niya? Hindi po pwede. No? Wala pong... Kasi ang pinagbabasihan po dito, rules mga tol eh. Kung si Erap Estrada nga hindi dumalo sa impeachment trial niya noon, di ba? Rules po ang pinag-uusapan po dito. Hindi po kasi ito katulad ng kriminal na kaso na ang presensya po ng akusado ay required particular sa pagbasa po ng kaso laban sa kanya o yung tinatawag po nating arraignment. Dito hindi po. Sa lahat ng proceedings na yan, kahit hindi dumalo si Sara Duterte, pwede. Dahil impeachment lamang po ito, hindi po ito kriminal na kaso. Okay, bakit ang kinasuhan ay ang mga nagsasabi sa sino ang mga kabatang bangag? Hanggang dyan lang talaga ang argumento ninyo eh. Hanggang bangag. Kaya hindi na kita sasagutin, tanga. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol, sa 100 plus na manonood po natin sa Facebook page po natin at 600 plus sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.